For more updates over at the Senate, we have mobile journalist Merimon Reyes. Merimon, yesterday nag-usap tayo, di ba? Tapos ngayon, medyo uminit na yung usapin about the chairmanship na parang ready na ata si Senator Ping tanggapin. Oo, tama. Yan yung isa sa inaabangan natin. At ang nasabi din kasi ni Senate President Tito Soto, before November 10, magiging malinaw na ang lahat. At kasama na rin dyan, bukod sa magiging direksyon ng Blue Ribbon Committee, kung sino na nga ba yung papalit dito kay Senator Ping Lacson, or kung babalik si Senator Ping, or kung Senator Erwin ba as acting chairman, magiging permanent ba, or kung hintayin pa rin natin itong desisyon ni Senator Pia Cayetano o kaya naman ni Senadora Risa Hontiveros. Pero so far, naglabas din ng statement kahapon si Minority Leader Alan Peter Cayetano, kung saan sinasabi niya yung tungkol nga dito sa usapin kung babalik ba si Senator Ping sa kanyang pagiging Blue Ribbon Committee Chairman, hindi na dapat pang i-drag ang minority dito when yung talks or yung problema raw na possible na naglulut doon ay nanggagaling within their ranks doon sa majority. At ang sinabi pa doon sa statement ni Senator Cayetano is during their time, nung Senator Marcoleta pa yung nanunungkulan sa Blue Ribbon, nagkaroon ng usapin nga ng coup, magpapalit na Senate leadership, papalit na si Senator Chis Escudero. Tahimik lang daw silang nagkaroon ng pagbabago doon sa liderato. So hindi na raw dapat pang gawing teleserye itong usapin tungkol nga sa komite. When all the while for them daw sa minority, ang pinaka-focus nila yung bigger picture, yung direksyon, yung integrity daw ng komite. At yun din yung sinasabi ng ilang mga senadora. Tulad last time, Senator Amy Marcos, ang sinasabi niya, di naman daw sila nangingialam sa usapin ng majority. So kung yung sa Blue Ribbon Committee Chairmanship, usapin ng majority yan, sila na raw yun, di lang sila mangingialam. Ang kanila lang daw, yung magiging direksyon sana ng Blue Ribbon Committee ang nais nilang maisatuwid. But for the record, ang minority ba ay through Senator Peter Cayetano ay nagsasabi na hindi nila nagustuhan ang naging direksyon ng investigasyon sa pamumuno ni Senator Ping Lacson sa Senate Blue Ribbon Committee? Ang nasabi ni Senator Alan na last time sa media is gusto nilang magkaroon ng mas malinaw na direksyon itong Blue Ribbon Committee. Pagdating doon sa pagtatake accountability ng mga kongresista, wala raw sana magiging pagtatakip. Sana rin daw mayroong, during that time kasi nung unang nabanggit din niya ni Senator Alan Peter Cayetano, yun yung time na walang plenary sessions, nakasuspend siya for the week dahil sa mga budget hearings. So sinasabi rin doon, sana raw may plenary sessions para yung mga concern din ng minority tungkol doon sa komite or other related concerns o yung sinasabing nilang legislative inquiry, ma-address daw nila sana doon sa plenary session. Pero yun lang naman daw ang concern nila, yung direksyon na sana nga wala raw pagtatakip, wala raw limitation sa kung sino yung ipapatawag at iimbestigahan, at ayaw nga nilang mangialam doon sa kung sino yung papalit. Sabi rin naman na Senator Alan, natanong din niya ng media kung sakali po ba sa minority i-offer, kung kay Senator Alan ba i-offer. Sabi niya, wala rin naman daw problema sa ganun, pero ayaw niya parang maging assumption, ayaw niya raw mag-presume pa sa part na yun. Kasi nga, ang usapin daw ng chairmanship, magagaling talaga sa majority. Meron, tinitignan ko lang kasi yung listahan ng mga majority and minority. No? So, tinitignan ko, saan nanggagaling yung instability sa majority? It's because, the reason why I ask this is, if kahit sabihin mo, all 9 minority senators are against Senator Ping, if solid naman ang majority behind Tito Soto, Senator Soto, and Senator Lacson, wala naman magiging problema sa chairmanship. So, tinignan ko yung name, si Senator JB ba ang nagiging medyo ayaw kay Senator Ping Lacson? So far, yan yung isa sa pinaka-nilinaw din natin kay SP Soto nung nakapanayam siya ng media. Kasi ang isang nasabi ni Senator JV, siya plus may 4 pa raw na mga senador, during those weeks is tinitingnan nila yung possibility ng pagkalas nila mula sa majority, magiging independent block sila. And ang sabi naman dyan ni SP Soto, na clear out na raw yun kasi yun yung naging sentiment daw ni Senator JV during that time na nabanggit ni Senator Ping as BRC chairman na yung mga senador, karamihan sa mga senador during the 19th Congress ay involved doon sa sinasabing budget insertions ng 2025 national budget. Pero ipinaliwanag naman daw ito ni SP Soto kay Senator JV, so nalinaw naman na raw yun. At ang sabi pa ni SP Soto, sure naman daw siya na kung tatanungin ulit si Senator JV, wala na raw sa usapan yung pagkalas nilang nilang 5. And ang sabi rin kasi ni Senator Ping doon sa resignation letter niya, may growing disappointment mula sa mayorya. At yun yung isa sa pinaka-tinitignan niya rin na dahilan na naging option niya yung pagre-resign
or yung pag-step down niya mula sa Blue Ribbon Committee chairmanship. Pero walang ni-name drop itong si Senator Ping Pero sinasabi niya may growing disappointment plus may narrative na umiikot na tila meron daw pagtatakip o kaya may nagiging limitation lang sa mga personalidad na iniimbestigahan. So yan yung aantabayanan natin. Pero so far, sabi naman ni SP Soto, stable, minority and majority. Oo. Meron dun sa sinasabi nila na issue ng pagtatakip at sana daw ay sa susunod na mga investigasyon, na maimbitahan ang mga dapat maimbitahan, walang nasasala, etc. Meron ba pinipinpoint itong mga senador na nagsasabi na pinagtatakpan o natatakpan sa investigasyon sa pamumuno ni Senator Ping Lacson? Itong si Senator JV, sa mga lumipas na panayam niya sa media, ang sinasabi niya, itong nangyayaring direction daw ng investigation or yung issue ng anomalous flood control projects, parang nababaling daw sa Senado yung atensyon, whereas yung issue daw no, may parking fees, na merong SOP, merong commission, may kickback, nanggagaling daw yun sa House of Representatives sa Kamara. So yun yung isa sa nagiging concern ni Senator JV noong mga lumipas na linggo. And so far, ang naging huling info naman kasi na sinabi ni Acting Chairman ng Blue Ribbon na si Senator Erwin Tulfo, itutuloy nila yung iniwan ni Senator Ping na si Ako Bicol Party List, si dating Representative Zaldico, iimbitahan sa pagdinig ng Blue Ribbon. Even itong si dating House Speaker Martin Romualdez and also in observance ng interparliamentary courtesy, magbibigay din sila ng invitation through House Speaker Bo GD. And so far, yun yung ipagpapatuloy nila. Even itong si Orly Gutesa na hanggang sa ngayon wala pa tayong malinaw na impormasyon kung nasaan na nga ba ito. Yun, ipagpapatuloy nila yung paghahanap nito at inaasahan na magpepresenta rin sila sa pagdinig ng Blue Ribbon. Right. Are they investigating, Marimon, yung authenticity or yung truthfulness ni Orly Gutesa? Kasi ang daming questions about him, pati yung kwento about his affidavit. Oo, yan nga yung nasabi ni Senator Tulfo na kaya siya nakikipag-coordinate din sa NBI para ma-locate itong si Gutesa kasi nga nais pa nilang marinig o nais pa nilang kilatisin itong si Gutesa, yung naging testimony niya. Kasi nung last time itong si Gutesa hindi nga siya nag-apply sa Witness Protection Program kasi sabi niya kaya niyang protektahan yung sarili niya and even yung sa pagpapanotaryo ng kanyang sworn affidavit naging questionable pa. So yun yung nais ipagpatuloy ng Blue Ribbon Committee and so far, though we are also anticipating kung magkakaroon ng pagbabago, ang nakikita din ng Blue Ribbon is huling dalawang pagdinig tungkol sa flood control projects and then after nun, magiging pagdinig naman or probe nila tungkol sa farm-to-market roads and possibly other issues pa na may endorse o may raise dito sa Blue Ribbon Committee. Plus yung initial report, yun yung isa sa inaantabayanan din natin na ilalabas ng Blue Ribbon Committee. Ayun, Ako kasi, Marimon, at the end of the day, I was thinking, I feel, that we are wasting too much time and energy na pag-usapan yung nararamdaman, yung feelings ng mga senador natin when in fact, na dapat ay sila ay nagfo-focus doon sa investigasyon, at hindi dito sa kung ano yung dapat nilang maramdaman towards this investigation. Of course, we would like to know what's happening to the investigation. At nabanggit mo nga na maglalabas na sila ng initial evaluation. But from then on, what else are we going to be expecting from the Senate regarding this investigation sa flood control, yung farm-to-market road, and of course, the budget na until now, pag-uusapan din, of course, yung unprogrammed funds, paano sila magko-consolidate ng House of Representatives. Angela, ang nasabi ni Senator Tulfo, itong ginagawa ng Blue Ribbon Committee is in aid of legislation, not to prosecute. Kaya itong nakikita nilang direksyon, bukod doon sa initial report, is kung ano nga bang mga panukalang batas ang maaari nilang gawin, i-construct, para masiguro na hindi na mauulit itong anomalous na infra projects in general na kasi nga lumalawak na from flood control, meron farm-to-market roads, meron pa yung mga walkaway centers, health centers na either substandard siya, hindi pa nasisimulan, or uncompleted. So malawak-lawak pa ang tatahakin ng Blue Ribbon ng mga issue. Pero bukod naman dyan, by November, around second week ng November, aasahan natin magbabalik na yung plenary session, November 10. Doon natin aasahan na mangyayari naman yung tinatawag na plenary budget deliberations. Doon pag-uusapan sa floor ng mga senador, itong mga dumaan na mga budget mula sa mga committee hearings. And then around third week ng November to early week of December, ayon kay Finance Committee Chairman Senator Sherwin Gatchalian, naasahan naman natin yung BICAM kung saan both House na pati itong Senado pag-uusapan at lilinisin na talaga nila, paplansyahin nila itong panukalang pondo for 2026. Inaasahan ni Senator Sherwin na baka
mahaba-haba ang magiging usapin tungkol dito sa unprogrammed appropriations, doon sa lump sum funds, and yung tinitignan ng Senado na slashing pa ng budget. For example, dito sa DPWH, tinitignan nila baka pwede pang bawasan ng 20 to 30% pa across the board para masiguro na walang overcosting or overpriced na mga infra projects under DPWH. Isa rin sa tinitignan ng Senado, yung agency-specific infra projects ililipat na sa mga ahensya. Tulad ng farm to market roads, imbis sa DPWH, ibibigay na siya sa Agri. Yung mga eskwelahan, imbis sa DPWH, ibibigay na yan sa DepEd. For health, yung mga health center, imbis sa DPWH, mapupunta sa DOH. Pero pag nabigay sa kanila yung capacity, either special provision daw or direct transfer, choice na daw nila yon. Kung private-public partnership ang gagawin, kung sa LGU ipagagawa yung infra projects na yon, or kung sa DPWH pa rin sila magpapakonstruct. So yun ang sabi ni Senator Sherwin, target nila hopefully before the day of Christmas. Usually kasi ang budget na pipirmahan after Christmas eh. Hopefully daw bago magpasko, malinis na raw at sure na wala nang kikwestiyonin sa 2026 national budget. Meron man kasi yung pinag-uusapan dito yung sa budgeting na tanggalin sa DPWH because of the corruption issues at ilipat sa mga agency-specific na gagawa ng project. Sinabi ba ni Senator Gatchalian kung if they also plan to investigate the agencies involved? Kasi sila rin may corruption allegations at kung itatransfer sa kanila yung power of appointing projects, baka doon naman magkaroon ng corruption. Oo, yan yung isa sa inaaral ni na Senator Sherwin ngayon. Kasi pagka napunta na nga doon, ang tinitignan nila, mas mabilis na implementation nitong mga infra projects and to also assure na merong accountability. Mas mabilis daw yung habol kung sakaling makikitang may mga infra projects na hindi natutuloy, hindi pa nagagawa, or na-delay. Kasi for example, ilang libong mga classroom for 2025, 22 lang ang nagawa for the year. So ang dami pa, 42. Yung mga pending, 42 pa yung mga hindi pa nasisimulan. So ang tinitignan nila dito para mas mabilis yung surveillance, ibababa ito sa mga ahensya. Pero still, they will also be keeping watch doon sa implementation ito. Kaya ang sabi rin ngayon, nakikita nila, yung extra budget, pag tinanggal sa DPWH, 2.7 billion pesos mabibigay sa COA para sa kanila pre-auditing starting next year. So hindi bababaan ng pondo itong mga proyekto hanggat hindi raw napi-pre-audit o nasisilip ng COA muna. So yun yung isa sa mga safeguard na nakikita nila at paplansyahin nila yan pagka bago mapirmahan yung 2026 national budget. Alright, maraming salamat sa ating mobile journalist, Mary Mon Reyes.